Kamusta mga senpai? Nandito na naman ako para mag-review sa Baki Duo 2014 manga series. At tatalakayin nga natin ay patungkol sa chapter 4 and 5 at kung saan ay binabalak ni Mitsunari Tokugawa i-resurrect si Miyamoto Musashi, isang legendary samurai at kinikilalang pinakamalakas nung era niya. Ang title nga ng chapter na ito ay Hidden Tower Underground and John Boy. Then introduce ko lang yung Facebook page namin, follow na kayo for more update. Sa paninimula ng chapter 4 ay makikita natin si Mitsunari Tokugawa na papunta sa sekretong laboratorio. Kasama niya nga dito ang Prime Minister ng Japan. Then doon ay sinalubong sila ng isang scientist upang i-guide sila papunta ng lab. Bali nga mga senpai, ang sekretong lab na ito ay may approval ng Prime Minister kaya't malaya silang gawin yung mga bagay-bagay as long na hindi nila nagagawa yung pinagbabawal. Katulad na ng pag-experiment ng tao. Makikita nga natin sa panel na ito na nakasecured talaga yung lab at nasa ilalim talaga ito ng lupa nakalocate na kailangan mo pang gumamit ng elevator papunta doon. Ang lalim nga nito ay hanggang 366 meters at pinagbabawal nga yung pagpasok ng mga ordinaryong tao. Depende na lang kung may approval sa nakakataas. Sa pagpasok nga nila ay unang bumungad kay Mitsunari ay ang isang scientist na naka-assign sa kanilang misteryosong project. Then ang Prime Minister ng Japan ay hindi makapaniwala sa laki ng laboratorio at dami ng mga scientist na nagtatrabaho dito. Nagtanong nga ang Prime Minister kung ano ang pinag-aaralan nila dito at yung naging tugon na nga lang ni Mitsunari ay pinaplano nilang gumawa ng tao. Napaisip naman ng Prime Minister sa kadahilan ng napaka-imposible nitong mangyari. Kaya tinanong niya kung pag-clone ba ng tao yung tinutukoy ni Mitsunari. Then doon ay hinikayat ni Mitsunari ang Prime Minister na sumama sa kanya para masagot ang kanyang mga katanungan. Dito nga mga senpai ay bumungad sa kanila ang malaking mami o katawan ng isang sinaunang samurai. Well preserved nga ito dahil nakalagay ito sa isang chamber at kumpleto pa ang katawan. Tinanong nga ng Prime Minister kung sino ito at doon ay sinagot ni Mitsunari Tokugawa na ang maming nasa kanilang harapan ay walang iba kundi si Miyamoto Musashi. Nagulat nga ang Prime Minister nung marinig niya ito. Karagdagan pang sinabi ni Mitsunari, ang team daw na nakahandle sa pag-aaral na ito ay si Mr. John Hona. Bali nagawa nilang maklone si Musashi gamit ang kanyang blood vessel na nakapreserve sa loob ng kanyang buto. Pinika nga ng Prime Minister na itigil daw nila ang ganitong project. Sa kadahilanang ang pag-cloning sa isang tao ay labag sa batas at pwede silang patawan ng national incident. Then dito sa next chapter ay mapapakita yung unting flashback kung paano nabuo yung plano sa pag-clone kay Musashi Miyamoto. Noong 1645 sa Musashi Hill kung saan nakalibing ang labi ni Miyamoto Musashi ay diniklara itong nawawala. So it means na persahan itong kinuha nila Mitsunari na walang paalam sa kadahilanan sa ambisyon nilang buhayin itong muli. Pinakita nga sa panel na ito ang medyo bata pa lang na Mr. John na nag-aaral sa spine ng T-Rex. Nakagustuhan niya nga ang pag-aralan yung nilalaman nito pero hindi siya pinayagan ng kahit sinong handler ng museum kasi napaka-imposible nito mangyari at magagawa nitong masira yung pinipreserve nilang skeleton sa museum. Di naman sa pinagbabawal ang museum na pag-aralan ito. Pero dapat hindi ito masisira kaya't salungat ito sa kagustuhan ni Mr. John. Nahati ang skeleton nito sa gitna. Hindi nga maintindihan ni Mr. John yung ibang scientist na katulad niya. Sa kadahilan ng hinahayaan lang nilang gawin itong display at pag-aralan ang labas nito. Kasi mga senpai para kay Mr. John ay walang kabuluhan ang exterior ng skeleton which is bones, shells, and teeth. Napaka-useless lang nito. Salamat nga daw sa pag-aaral ng soft tissue sa kadahilan na nabigyan nito ng pagkakataon ang mga scientists malaman ng isang fossil. Bali ito'y tinutukoy niya mga senpai na nasa loob ng buto na nagawang ma-preserve sa tagal ng panahon. Kaya't para kay Mr. John ang hinahangad ng mga tao na buhayin muli ang dinosaur ay hindi na magiging pangarap na lang. Sa kadahilan na may posibilidad na itong mangyari sa hinaharap. 4 days later, nung na-publish sa newspaper yung kagustuhan ni Mr. John, meron agad pumunta sa kanyang isang businessman at inoferan nga siya nito ng napakalaking halaga. Ang nagutos pala nito ay walang iba kundi si Mitsunari Tokugawa. Sa kadahilan na nagustuhan niya ang proposal ni Mr. John. Nag-usap na nga ang dalawa at sinabi ni Mitsunari na gusto niyang lumikha ng tao na base sa pag-aaral ni Mr. John. Kung magiging posible ba ito. Medyo nagdalawang isip nga si Mr. John dito sa kadahilan ng hindi na ito approve at consider na ito ang dark side sa science. Yung paglikha ng tao o pag-clone nito. Yung pagsabi nga ni Mitsunari na i-clone nila ay si Miyamoto Musashi
ay biglang nashock si Mr. Jan sa dahilan ng si Musashi ay isang dakilang samurai at ang pinakamalakas na tao sa era niya. Kaya't hindi na nagdalawang isip si Mr. Jan at gusto niya nang makita ang katawan ng the legendary samurai ng Japan. Kaya't dali-dali silang pumunta sa laboratorio. Unang pagpasok pa lang ni Mr. Jan ay namangha na siya sa kadahilan ng every facilities ay may kanya-kanyang pinag-aaralan. Makikita nga natin sa panel na ito na full secured talaga kung saan nakalagay yung katawan ni Musashi. At ayun na nga nasilahan ni Mr. Jan ang katawan ng the legendary samurai sa Japan. Kaya tuwinika niya napapayag na siya sa plano ni Mitsunari. At wala na nga daw siyang pake kung ano yung offer sa kanya na pera ni Mitsunari. Ang hinahangad na nga lang daw ni Mr. Jan ay buhayin muli si Miyamoto Musashi sa modern world nila ngayon. Even labag nga ito sa lahat. At ito nga mga senpai yung naging unang step kung paano nabuo yung planong pag-resurrect kay Miyamoto Musashi. May next pa na chapter at for sure doon nyo talaga malalaman yung buong istorya. At dito magwawakas ang chapter 4 and 5 ng Bakido 2014 natin. Kung nagustuhan mo, can I have a like and share para ganahan ako mag-upload at mag-subscribe and follow na rin sa mga social platform namin. Maraming salamat. Mga pala, shout muna natin yung mga solid viewer natin. Shout nga pala kay Jaron Ovel, Chris Tai, Anton Snitch, John Mark Samson, Genshin Play, Silino El Poli, Park Haro. Ay lang mga senpai, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa ibaba. Stay tuned lang mga senpai dahil next natin i-upload ang chapter 6 and 7. Ay lang mga senpai, paalam!